Ang mga nakikita nyong kakaiba o abnormalidad na kulay ng mga dahon ay ilan lamang sa masamang epekto na nangyayari kapag nakakaranas tayo ng madalas na pag-ulan o laging makulimlim ang panahon. Kapag maulan, nagkukulang ang mga halaman sa liwanag mula sa araw, at ang pangalawa, mas maraming tubig ang kanilang nakukuha na sobra sa kanilang pangangailangan. Upang mas maunawaan nating mabuti, ang ating mga halaman ay may pangunahing tatlong pangangailangan. Ito ang light requirement o ang pangangailangan nito sa sikat ng araw, water requirements o ang pangangailangan nila sa tubig, at ang pangatlo, nutrient requirements o ang pangangailangan nila sa nutrisyon. Ang tatlong nabanggit ay dapat maibigay sa ating mga halaman sa tamang dami, tamang panahon at depende sa halaman. Kapag sunod-sunod ang ulan, nangangahulugan ito ng kakulangan sa sikat ng araw at sobra-sobra ang tubig na kanilang nakukuha. Isa o dalawang araw na maulan, wala itong suliranin. Pero kung umaabot na ng isang linggo at walang humpay ang ulan, nagkakaroon na ito ng masamang epekto sa ating mga tanim. Ang mga madahong gulay kagaya ng pechay, pak choy, Chinese kale at iba pa ay nangangailangan ng 6 hanggang 8 oras na direktang sikat ng araw. Paano kung laging umuulan? Magkakaroon na ito ng masamang epekto at mapapansin ito sa mga dahon. Nagkakaroon ng mga diskolorasyon, nagiging batik-batik at nagkakaroon ng mga brown spot. Kapag lumala pa, unti-unting naninilo ang mga dahon hanggang sa ito ay hindi na natin mapakinabangan. Kaya mas mabuti na bago pa mangyari, umpisahan ng i-harvest ang mga dahon bago pa hindi mapakinabangan. Isa ring nagiging suliranin kapag maulan ay ang nagiging leggy ang mga binhi dahil may kakulangan sa sikat ng araw. Humahaba ang mga katawan nito dahil sa kakahabol ng liwanag. Kapag nangyari ito, mas mahirap ang paglilipat tanim. Kaya wag muna magpatubo ng buto kung may banta ng ulan o alam nyo na magiging maulan sa mga susunod na 7 araw. May mga uri ng buto ang nasisira sa pagpupunla dahil sa sobrang pagkababad sa tubig. Nangyayari ito lalo na sa mga sensitibong buto. Kung minsan, nabubulok na sa ilalim ng lupa bago pa tumubo. O kung tumubo man, higit sa kalahati ang nasasayang. Sa kabila ng lahat ng ito, tuloy pa rin tayo sa pagtatanim. Ito naman ay pansamantala lang. Kailangan lamang ay obserbasyon sa panahon at ang mahalaga, alam natin ang mga dapat nating gawin. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.